Sa video na ito, matutunghayan natin ang isang kwento ng isang babae na nagmana ng bahay sa isang liblib na baryo kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Matapos niyang mabasa ang isang lumang libro, nagsimula siyang makaramdam ng takot at makakita ng mga anino sa paligid. Makikilala niya ang isang matandang kapitbahay na mag-aalok ng tulong, ngunit magwawakas ito sa isang trahedya. Paano niya haharapin ang mga anino at ano ang magiging kapalaran niya sa bahay na puno ng misteryo at takot? Manatili kayo para malaman ang buong kwento. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Mark. Hindi sa akin nangyari yung kwento na ito. Narinig ko lang ito sa isang dating kakilala. Hindi ko na siya mahanap ngayon. Kahit sa Facebook wala na yung account niya. Siguro ay binura na niya. Ang kwento na ito ay tungkol sa isang babae na nagmana ng bahay sa isang liblib na baryo. Hindi siya nakatira doon, sa lola niya yung bahay. Pero nung namatay ito ay sa kanya iniwan. Hindi na niya naabutan yung lola niya, kaya hindi niya rin alam kung bakit sa kanya napunta yung bahay. Sabi niya nung una siyang bumalik sa bahay na yon, ay may nakita siyang lumang libro na nakatago sa isang baul. Hindi niya alam kung para saan yon, pero simula raw nung mabasa niya yung libro, ay nagsimula na siyang makaramdam ng takot sa dilim. May mga anino raw na lumilitaw sa paligid niya. Yung kapatid niyang lalaki hindi naniniwala sa kanya. Sinasabi raw na nag-i-imagine lang siya. Isang gabi nakakita raw siya ng anino sa basement. Hindi raw siya makagalaw sa sobrang takot. Nung makalabas siya, ay sinabihan niya yung kapatid niya pero wala raw itong nakita. Nung mga sumunod na araw, ay may nakilala siyang matandang kapitbahay. Kinuwento niya rito yung mga nangyayari sa kanya. Sabi raw ng matanda ay may mga anino talaga na nakikita sa lugar nila. Hindi raw nito alam kung saan galing yung mga anino na yon, pero sabi raw ng matanda ay baka raw may kinalaman yung lola niya doon. Nagpresenta raw yung matanda na tulungan siyang linisin yung bahay mula sa mga masasamang espiritu. Nagdasal daw sila sa loob ng bahay, naglagay ng asin at nagpasindi ng mga dahon sa paligid ng bahay. Kinabukasan ay natagpuan yung matanda na patay sa bahay nito. Sabi ng babae, mas lalo raw siyang natakot nung mangyari yon. Alam daw niya na yung anino ang pumatay sa matanda. Nung mga sumunod na araw ay hindi na raw siya nakatulog ng maayos. Nasa basement pa rin daw yung anino pero alam niya na lumalabas yon kapag tulog na yung lahat. Isang gabi ay nagdesisyon siya na harapin yung anino. Nagdasal daw siya ng malakas sa harap nito. Nakatingin lang daw yung anino sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Nung gabing yon ay may bagyo. Nagkaroon ng blackout. Sabi niya, yun daw ang pinakakinatatakutan niya. Nung mag-blackout ay nakita niyang naglalakad yung anino papunta sa kanya. Nagdasal daw siya ng malakas. Sabi niya naalala raw niya yung mga dasal na tinuro sa kanya ng lola niya. Nung makarating daw sa kanya yung anino, ay parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan niya. Hindi raw siya tumigil sa pagdarasal. Nakita raw niya na parang natutunaw yung anino. Nung mga oras na yon ay hindi na raw niya alam kung ano ang nangyayari sa paligid niya. May mga alaala raw na pumapasok sa utak niya, mga alaala ng lola niya. Nung mga oras na yon ay naintindihan niya na yung lola niya ang nagligtas sa kanya. Nung mawala yung anino ay nasunog yung libro na nakita niya. Namatay din yung alaga niyang kalabaw na nasa likod bahay. Ngayon daw yung buong bahay niya ay puno ng mga anting-anting at mga simbolo ng proteksyon. Nagsusulat din daw siya ng mga nangyari sa kanya. Hindi raw niya alam kung para saan, pero siguro ay para raw yon sa mga susunod na henerasyon. Para malaman nila kung ano ang dapat gawin kapag lumitaw ulit yung mga anino. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita ng kahalagahan ng tapang at pananampalataya sa harap ng kadiliman. Salamat sa pakikinig mga kaibigan.
Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi may mga aninong nagmamasid.